Ano ba ito, Rachel? Ilang linggo na ang lumipas mula nang ibigay ko sa iyo ang task na ito, pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nakikitang resulta. Gaano ba kahirap gawin ang hinihingi ko? Napakasimple nito. Hindi mo ba naiintindihan o talagang wala kang pakialam? Galit na tanong ni Alexander, ang boses niya ay puno ng inis habang ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Pasensya na po, sir, sagot ni Rachel, ang boses niya ay halos pag-ulong habang ang mukha niya ay namumula sa hiya. Nagkasakit po kasi ako noong nakaraang linggo. Ilang gabi po akong nilanat kaya ngayon ko lang po naumpisahan ang report. Nagkasakit? Rachel, hindi mo pwedeng gamitin ang sakit bilang dahilan. Ano sa tingin mo, dapat bang paghintayin ko ang mga investors at board of directors dahil lang sa'yo? At bakit hindi mo man lang sinabi sa akin agad? Kung nagbigay ka ng abiso, sana ipagawa ko na ito sa iba. Bakit pinaabot mo pa sa deadline? Nasaan ang utak mo, Rachel? Hindi ba sapat ang dami mong absent para ipakita kung gaano ka nakabigat sa kumpanya? Hindi makatingin si Rachel sa mga mata ng boss niyang si Alexander Salazar, ang lalaking kilalang kilala sa pagiging perfectionist at walang pasensya sa mga pagkakamali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang mga papel sa kanyang harapan. Sa kabila ng mga masasakit na salita, pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit ramdam niyang unti-unti na siyang nadudurog sa kahihiyan. Sir, pasensya na po talaga. Pangako, babawi po ako sa susunod. Hindi na po ito mauulit, sagot niya, halos hindi na marinig dahil sa liit ng kanyang boses. Wala nang susunod, Rachel, malamig na sagot ni Alexander, ang kanyang tono'y parang yelo na tumatagos sa puso. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Rachel, nanginginig ang boses, ang kabay kitang-kita sa kanyang mukha. You're fired, mariing sagot ni Alexander, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Parang bumagsak ang mundo ni Rachel sa sandaling iyon. Ang kanyang mga matay na puno ng luha habang pilit niyang iniintindi ang mga salitang binitiwan ng kanyang boss. Sir, huwag naman po, please, kailangan ko po ang trabahong ito. Kahit isang buwan pa po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Pagsusumamo niya habang ang kanyang mga luhay tuluyan ng bumagsak. Rachel, tama na. Narinig mo na ang desisyon ko. Ilang beses mo na akong binaygo dahil sa mga pagkukulang mo. Ngayon, gusto kong umalis ka na. Sir, maawa po kayo. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Ang nanay ko po ay may sakit at ito na lang po ang inaasahan namin. Huwag niyo po akong tanggalin, umiiyak na pakiusap ni Rachel, ang kanyang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Ngunit sa halip na pakinggan siya, tumayo si Alexander at walang emosyon siyang dinaanan. Hindi man lang siya nilinggan habang diretso itong lumabas ng opisina. Naiwan si Rachel na nag-iisa, umiiyak at walang magawa kundi ligpitin ang kanyang mga gamit. Sa araw na iyon, tuluyang natapos ang kanyang trabaho sa kumpanya ng binata, isang araw na hindi niya kailanman malilimutan. Nang kumalat ang balita sa opisina, ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Halos walang gustong magsalita, at ang tunog ng mga keyboard ay tila naging mas mahina kaysa dati. Alam ng lahat na hindi maganda ang araw ng kanilang amo, at kapag masama ang timpla ni Alexander Salazar, parang bagyong paparating ang bawat segundo. Si Alexander Salazar, ang binatang bilyonaryo na kinaiinggitan ng marami, ay kilala hindi lamang sa kanyang kagwapuhan at talino sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang pagiging istrikto at walang pasensyang ugali. Maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanyang karisma, ngunit sa loob ng opisina, takot ang nangingibabaw. Ang mga empleyado na nakakakilala sa kanya ng personal ay alam na hindi lang siya basta mapanghusga, masakit siyang magsalita, at para bang sinadya niyang gawing personal ang bawat sermon. Ang pagkakamali sa kanyang harapan ay tiyak na may kaakibat na kahihiyan na hindi madaling malilimutan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, isang masiglang dalaga ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Lila Domingo, isang simpleng babae na may napakagandang ngiti, ay tila kabaligtaran ng mundo ni Alexander. Habang ang iba'y abala sa kanilang mga problema, siya na may masiglang nag-aalok ng kanyang panindang tinapa. Tinapa po kayo dyan. Bili na po kayo ng tinapa, mga suki. 2 lang, 6 na piraso na agad ang sa inyo. Masiglang sigaw ni Lila habang naglalakad sa makipot na daan. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla, na parang kahit anong hirap ng buhay, hindi siya nawawala ng pag-asa. Tumigil siya sa harap ng isang grupo ng mga babaeng nasa edad 40 pataas.
Mga ate, kuya, bili na po kayo. Masarap po ito para sa hapunan. Dagdag niya, sabay ngiti na tila ba kayang tunawin ang anumang pag-aalinlangan. Magkano ba yung tinda mo, Ineng? Tanong ng isa sa mga babae na tila nagdadalawang isip. PHP 200 po ang 6 na piraso. Madam, fresh na fresh po ito, galing pa ng Pangasinan. Baka wala pa po kayong hapunan mamaya, sakto po ito. Sagot ni Lila, puno ng kumpiyansa habang inaayos ang bilaw. Ang mahal naman, noong isang araw nga, PHP 150 lang ang 6 na piraso. Reklamo ng isa habang tinitingnan ng mga tinapa, ngunit hindi nagpatalo si Lila. Nako, madam, iba po ang paninda ko. Siguradong mas masarap ito, at garantisadong fresh. Kung hindi po kayo masisiyahan, pwede niyo pong ibalik sa akin. Sagot niya ng may ngiti, tila ba ang bawat salita niya ay may kasamang pangako ng kalidad. Sige nga, bigyan mo ako ng 6 na piraso, sabi ng ginang na tila napilitang bumili. Pasalamat ka't maganda ka. Habang inilalagay ni Lila ang tinapa sa supot, napansin niyang may iba pang mga tao ang tumigil at napatingin sa kanyang paninda. Hindi nagtagal, isa pang matandang babae ang lumapit at bumili. Ang araw na iyon ay tila naging mas maliwanag para kay Lila, hindi dahil sa dami ng kanyang benta, kundi dahil sa bawat ngiti at kwento ng mga taong kanyang nakasalamuha. Sa kabila ng hirap ng buhay, nanatiling masayahin si Lila. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang kumita at suportahan ang kanyang pamilya. At sa bawat tinapang kanyang naibebenta, alam niyang mas malapit siya sa pangarap niyang may ahon sa hirap ang kanyang ina at mga kapatid. Kay gandang dalaga mo, Ineng, hindi lang maganda, mukhang masipag pa. Buti pa ikaw, hindi maarte. Ang iba dyan, magaganda nga, pero hindi mo mapapagawa ng tinapa. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, puro cellphone lang ang hawak. Abay maswerte ang mga magulang mo sayo. Wika ng ginang habang tinitingnan si Lila mula ulo hanggang paa, tila ba humahanga sa kanyang kasimpulhan. Ngumiti si Lila, ang kanyang mga matay puno ng kabab ang loob. Salamat po, bata pa lang po kasi ako, sinasamahan ko na si mama sa pagbebenta ng tinapa. Kaya ito na po ang kinalakihan ko, sagot niya, ang tinig ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang pinagmulan. Kung ganon, pagbutihin mo, iya, ha? Pero alam mo, bagay kang mag-model. Bakit hindi mo subukan? Paniguradong pasok na pasok ka sa standards nila. Dagdag pa ng ginang, sabay taas ng kilay na parang may ibig ipahiwatig. Napahagikik si Lila, bahagyang inilagay ang isang kamay sa kanyang bibig. Model po? Nako, hindi po kasi ako marunong sa ganon. Isa pa, bago po ako sumali roon, pambibili ko na lang po sa pangkain sa araw-araw ang magagastos ko. Sagot niya, sabay abot ng isang plastik na may lamang tinapa. Maingat niyang sinuklian ang ginang, ngunit halata sa kanyang mukha ang bahagyang pag-iisip. Nako, iya, huwag ka dapat mag-alala.